presyo ng bilihin. Anong Disyembre naramdaman? Sabi nga, ina-expect ko rin ba dahil sa holiday. Pero ano ba ang nakikita ho ninyo dito sa pagpasok ko ng 2026 batay po dito sa impormasyong pinalabas ho ng PSA? Ka Michael? Opo, medyo ano po 'yan 'no, higher faster than expected 1.8%. Kasi ang expectation around 1.4%, 'no. Kasi yung previous month 1.5%. Meaning to say, compared to a year ago, umakyat ng 1.8% yung presyo ng mga bilihin on the average, 'no. Pero ano po 'yan, combination of factors. Una, yung mataas na presyo ng pagkain. Kasi pagkain halos one-third 'yan ng mga around mahigit one-third yan ng total inflation basket na tinatawag, no? Kasi siyempre ng Pasko, mas maraming pambili yung mga tao. Nasaan natin yan? Kasi nararamdaman din yan ng mga kababayan natin, no? Pagka yung mga pang Noche Buena, mas marami kasi yung mga bonus, yung maraming gastusin. Siyempre, mas malaki yung demand. At yun, may seasonal pickup ng presyo. Pero pagkatapos naman doon, pagtawid ng bagong taon, pagod na yung mga bulsa, hopefully seasonally bababa na yung mga ibang presyo ng bilhin pagkatapos tumaas ng Kapaskuhan, no? Yung pangalawa po, yung sinight na reason din, yung kasi may mga weather disruptions na lalo na yung mga sa Southern Philippines, mga bandang Visayas area, Bicol, yung mga series of storms pa rin. Hindi masyado dito sa North Philippines kasama sa Metro Manila. Hindi po masyado doon. Kaya nagkaroon po ng pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na yung mga gulay, no? Ayun kasi pagka talagang yung mga hard hit areas ng mga bagyo, ay yung mga unang tinatamaan yung presyo ng gulay. Kasi nasisira yung pananim, tapos may nagkakaproblema sa logistics, no? Yung mga hindi makabiyahe at kung di man nasira yung ibang pananim, no? O give it a few months naman, pag nagtanim, babalik yung supply, no? Yun po yung pero banayad pa rin naman po yan yung kasi ang target po ng central bank 2 to 4%.